Lord, I trust in you. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 19 to 31, and I read it for you. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." But Thomas, who was called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." A week later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt but believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through believing you may have life in His name. Tuwing ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng awa ng Diyos, ang Divine Mercy Sunday. Itinatag po ito sa buong simbahan ni Pope John Paul II noong taong 2000, kasabay ng kanonisasyon ni Saint Faustina Kowalska. Sa pamamagitan ni Santa Faustina, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang kanyang awa ay walang hanggan, mas malawak kaysa sa anumang kasalanan at laging handang yumakap sa sinumang magbabalik loob. Ang kapistahang ito ay hindi lamang paalala kundi isang paanyaya sa atin. Paanyaya na magtiwala sa awa ng Diyos, lalo na sa mga sandaling pakiramdam po natin ay hindi tayo karapat-dapat. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang mga alagad na nagkukubli sa takot. Sarado ang mga pinto, hindi lamang ang kanilang silid, kundi higit ang kanilang mga puso. Sila po'y sugatan, naguguluhan at puno ng pangamba matapos ang mga nangyari kay Jesus. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, dumating ang Panginoon. Hindi niya sila sinisi, sinumbatan. Hindi siya galit na pumunta sa kanila. Sa halip, ang una niyang sinabi ay, "Kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you." Ito ang mukha ng Divine Mercy, mabathalang awa ng Diyos. Isang Diyos na lumalapit kahit sarado ang ating puso. Isang Diyos na hindi nanunumbat kundi nagpapatawad. Ipinakita niya ang kanyang mga sugat, hindi upang ipaalala ang sakit, kundi upang patunayan ang kanyang pag-ibig. At sa hininga niya, ibinigay niya ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At nariyan si Tomas, nag-aalinlangan, naghahanap ng patunay. Ngunit sa halip na itakwil, inanyayahan siya ni Jesus na hawakan ang kanyang mga sugat
Dahil ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa mga matatag ang pananampalataya, kundi lalo na para sa mga nagdududa, nasasaktan at nahihirapang maniwala. Sa ating pong buhay, may mga pagkakataon na parang sarado rin ang ating mga puso. Dahil marahil sa kasalanan, sa takot o kahihiyan. Ngunit ang mensahe ng linggong ito ay napakalinaw po para sa atin. Walang pintong kayang humarang sa pagpasok ng awa ng Diyos. Ang kailangan lang ay magtiwala tayo at magbukas kahit kaunti. Ang awa ng Diyos ay hindi naghihintay na maging karapat-dapat tayo. Ito ang mismong nagbibigay sa atin ng bagong simula kahit sa pinakasarado at pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Hari ng awa, turuan mo akong magtiwala sa iyong walang hanggang habag. Sa aking mga takot, pagdududa at kasalanan, pumasok ka at dalhin mo ang iyong kapayapaan. Gawin mo akong saksi ng iyong awa sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.